Welcome sa Moments of Reflection series. Naranasan mo na ba na pagising mo sa umaga o bago ka matulog kagabi, kinausap mo ang Diyos? Sabi mo, Lord, tulungan mo akong maging mas mabuting asawa, mas mabuting ama, mas mabuting anak, mas mabuting kaibigan. Bigyan mo ako ng pasensya, turuan mo akong magmahal at umunawa. Pero pagdating ng umaga, parang nakalimutan na natin ang pinag-usapan niyo. Naipit ka sa traffic, may bumusina sa'yo at nagalit ka. Pagdating sa opisina, may katrabahong hindi mo kasundo at napatol ka. Pag-uwi mo sa bahay, pagod ka na. Kaya ang asawa at mga anak mo ang nakatanggap ng init ng ulo mo. Hindi ba't minsan ganoon tayo? Ang taong ipinangako natin magiging tayo sa harap ng Diyos. Siya ring taong madaling mawala kapag dumating ang stress, pressure at ingay ng mundo. Minsan naman, ang plano mo ay umuwi ng maaga para makasama ang pamilya. Pero may isang email, isang meeting, isang phone call hanggang sa sinabi mo, mamaya na lang, at ang mamaya ay naging bukas. Pagkatapos, naging susunod na linggo. Hindi masama ang maging successful, hindi masama ang magsumikap. Pero tanungin mo ang sarili mo, kung makukuha mo ang lahat ng gusto mo, pero unti-unti mong nawawala ang taong gusto mong maging, panalo ka pa ba? Ang pinakamalaking distraction sa buhay ay hindi palaging masamang bagay. Minsan, mabubuting bagay din. Trabaho, negosyo, pera, at responsibilidad. Ang unti-unting kumukuha ng oras at atensyon natin hanggang makalimutan natin ang tunay na mahalaga. Kaya bawat umaga, bago ka lumabas ng bahay, alalahanin mo ang ipinagdasal mo. Hindi lang humingi ng blessings, isabuhay mo rin ang taong ipinangako mong magiging. Dahil sa huli, hindi tayo maalala sa dami ng overtime na ginawa natin o sa laki ng bank account natin. Maalala tayo sa pagmamahal na ipinapakita natin sa oras-oras at ibinibigay natin sa pamilya at sa kabutihang iniiwan natin sa puso ng ibang tao. Kaya bago matapos ang araw na ito, itanong mo sa sarili mo, naging tao ba ako ngayon na ipinagdasal kong maging kaninang umaga? Dahil madaling mawala ang focus sa dami ng ingay ng mundo. Pero ang buhay na may tunay na saysay ay nagsisimula kapag hindi na natin nalilimutan kung ano ang talagang mahalaga.